Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan, at ngayon nga pong araw na ito ay bibigyan ko kayo ng update sa kung ano na ba yung progress nung pinapagawa natin na farmhouse. Bago ko po ipakita sa inyo kung ano na ba yung mga update nung pinapagawa natin, gusto ko lamang din pong sagutin yung katanungan ng marami, kasi marami pong nagtatanong sa akin kung bakit daw po hindi ako nakapunta dun sa Davao netong mga nakaraang araw. Kasi talagang halos kumpleto sila doon. Nandun sila lahat, and parang ako na lang yata yung wala talaga nitong mga nakaraang araw. Pero yun nga po, gaya po ng naipaliwanag ko po nung mga nakaraang video, hindi po talaga ako makakapunta doon. Even yung dedication po ni Baby Ace, hindi ko na rin po napuntahan. Kahit na nga ninong din po ako ni Baby Ace, hindi ko na po napuntahan. Dahil nga po sobrang busy, as in balik-balik. Every week na po akong nagbabalik-balik dito sa Mindoro and Laguna dahil dun sa mga bagay na kailangan po nating tapusin. And eto nga po, kakabalik ko lang nung Sunday, pero this Sunday, pabalik na po ulit ako ng Laguna kasi meron na naman po akong kailangan na bilhin para pa rin dito sa farmhouse. So, yun po yung reason kung bakit hindi po ako nakakapunta ng Davao netong mga nakaraang araw, kahit halos kumpleto na po sila doon. Kahit na nga po gusto kong pumunta doon, hindi po talaga kaya ng schedule dahil sa pinapagawa po natin dito, tapos pumapasok pa po ako sa office ng linggo-linggo. Kaya no choice po ako, hindi po talaga kakayanin ang schedule. So, yun po yung reason kung bakit hindi po ako nakakapunta ng Davao netong mga nakaraang araw. So, ngayon po, ipakita ko naman po sa inyo kung ano na ba ang update ng pinapagawa natin na farmhouse. Yan, yung nasa sa likuran ko, isa-isahin po natin kung ano na ba yung mga nagbago. So, let's go! So, ang una ko pong ipakita sa inyo ay etong sliding window na ito. So, naipakabit na po natin. Actually, kahapon lang po yan napakabit. And then, medyo hindi po kasi naging eksakto yung sukat ng frame. Kaya ang nangyari, binawasan po yung ibaba na semento. So, grabe yung effort kahapon. Halos maghapon yung ginawa para makabit itong bintana lamang na ito. At saka yung isang bintana na yun, yung maliit po, yung nasa sa likuran. So, ito po ay sliding. Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung view niya kapag ka nakasarado. So, okay na po yan, nakakabit na po yan. And then, kung papasok po tayo dito, mapansin ninyo, yung gaya nga po ng sabi ko kanina, dahil kailangan pong bawasan yung simento nung eto, so, magiging maalikabok po dito. Ito po kasi ay meron na tong carpet. May carpet na po na nakakabit dyan. Ang wala na lamang pong carpet is yung mga side. Yung mga ganon. Kasi kailangan pa siyang ikat. Pero ito po kasi, nandyan na yung carpet. Buo na po yan. Kaya kinoveran muna namin para hindi maalikabukan. Kasi if you can see, sobrang dami po nang naging alikabok. Ayan. Tapos ito naman po yung bathtub. Nandito pa rin. Hindi pa namin na ipapakabit sa loob. Kasi nga, kailangan pang mapinturahan yung CR, mapatungan ng pintura yung CR bago natin ipakabit yung bathtub. Kaya nandyan lang po muna siya. Tapos, kung mapansin naman po ninyo dito yung wall, ayan, yan po, napinturahan na po yan. Actually, inabot po ako ng alas 9 ng gabi pagpipintura netong side na to, and hindi ko pa rin po siya na perfect. Kasi, kung mapansin nyo po yung itaas na yun, ito, ayan, parang may mga guhit po siya. Meron siyang mark, which is hindi siya dapat ganun. Dapat yung outcome netong nasa sa baba, dapat ganyan po siya. Pero dahil nga nakatuntong lang ako dun sa ladder, so nahirapan talaga akong magdire-diretso. Kumpara dito sa baba po na nakapagpintura ako ng dire-diretso, kaya mas maganda yung outcome niya.
So, yan, parang lime wash po yung ginamit natin dito. Yung asbesty lime wash, kung familiar po kayo doon. Hindi po siya yung typical na pintura, lime wash po yan. So, medyo first time ko po kasi na gumamit nun, talagang trial lang talaga nung binili ko yan. Bale, 1.5 kilos yung binili ko na ganitong kulay ng lime wash. Na kung mapapansin niyo po dito sa side na to, ayan o. Ayan. 'Di ba? First coating po yan nung the same lime wash na ginamit dito. So, first coating, ganito yung kanyang itsura. Which is, sabi ko, okay din pala sana to. Kaya lang, nagkaroon ng mga ganito, parang may lump nung lime wash. So, maganda sana kasi parang ang ganda nung design niya. Ayan, yung ganun-ganun. Kaso nga po may lump. So, hindi din siya magiging hindi din siya magiging maganda siguro kung ganyan na lang. So, feeling ko baka gawin ko pa din siya na ganito na lang. Papatungan pa to ng mga isa or dalawang coating pa. Tapos, kung pupunta naman po tayo dito, mapansin niyo nakakabit na din po itong bintana. Yan, kahapon lang din po yan nakabit. Itong bintana na to, so sliding. Sliding po itong mga bintana na to. Ayan, so kita po yung likod. Tapos kung mapansin niyo, sorry po dun sa mga niya, may marks pa siya. Hindi pa po kasi kami naglilinis. So, ang dami pa talagang marks ng mga bintana na to. Tapos etong pinto naman sa likod na to, hindi kasi ito yung original na pinto, pero mukhang hindi na po kasi kakayanin na makagawa pa ng bagong pinto. Kaya siguro temporary, yan muna yung gagamitin for now. Siguro saka na lamang po papalitan yung pinto na yan. Tapos, kung mapansin po ninyo dito, yung mga Jalo Plus po natin, yung mga Jalousy, ayan, sobrang dami pong alikabok kasi nga dun sa kahapon. So, nakakabit na po siya, lahat yung nandito. Tapos, sliding po kasi ito. Ayan. So, sliding po ang Jalousy na yan. Kasi nga, gusto ko po na parang minsan, halimbawa, may kailangan gawin dun sa labas or gusto mo nang mas okay yung hangin or what. So, nai-slide po siya. Ayan. Customize po ito. Pinasadya ko po yung ganyang design. Tapos, dito naman po sa kusina, well, nakakabit na din po yung mga tiles na to. Dito sa ibabaw, no, nakakabit na. Pero yung ilalim po kasi, wala pa. So, yan na lang yung ikakabit dyan, yung ilalim na part. Pero etong side na to is okay na din. Nakakabit na, kaya lang medyo maalikabok pa rin, kung mapansin ninyo. Then etong side na to po, yung working table dito sa kitchen, nakakabit na din po yung tiles niya na malapad. So, siguro dito ko po ipakita para mas kita po ninyo yung nung view nung tiles. Ayan. So, mukha po siyang para po siyang marmol. Yung matandaan nyo po yung binili natin dun sa Wilcon. So, yan na po yun. Nakakabit na siya. And then, yung Jalousy naman dun sa kabilang side, nakakabit na din yung dalawa. Unfortunately, yung dalawang side po na yun, hindi po mag-fit yung mga blade nung Jalousy. So, ang gagawin po is i-adjust muna yung kahoy na lang na pinagpakuan nung frame para na sa ganun magkasya pa rin po yung mga blades kasi sobrang liit na po nung diferensya na kung ikakat siya baka mas mahirapan pa, kaya ang gagawin na lang po doon ay i-adjust yun na lamang pong kahoy. And then akyat naman po tayo sa kisame. So, ayan. Kita nyo po na ikabit na yung isang ilaw dito sa kisame. And hindi lang po nakakabit pa yung truck light doon. Isa, dalawa. So, may dalawang truck light po yan. And then, may ikakabit po dito yung parang shelves na pipe. Yung industrial pipe ang gagamitin. And then, kahoy. So, yun po yun. And then, dito naman po sa bar, kung mapansin niyo, ayan o. Ayan. So, napantay na po nila, naikabit na yung lahat ng kahoy. Alam niyo po, sobrang hirap po ng pagkakagawa nitong na to,
netong itong itaas ng bar counter na to kasi sobrang malalaki pong kahoy yan, oh. 3 by 4. Ayan. 3 by 4 po yung sukat niyan. 3 inches by 4 inches. So, meron siyang mga na hindi po kasi diretso talaga 100% yung kahoy. Kaya naman ang ginawa po dyan is nilagyan ng brace. Nilagyan siya ng 3 brace doon. Merong isa, ito yung pangalawa, and then ito yung pangatlo. Para lamang po magdiretso siya. And then dito sa side naman po, kung makita ninyo, is dun siya sinalo ng mga kahoy din na yan. So napakakakapal din po ng kahoy na yan. Ayan, oh. 3 by 4 din po yan para uniform sila doon. Unfortunately, hindi ko po na-anticipate na yung pagkakalagay netong switch ng kuryente is matatamaan. So, nagkaroon po siya ng cut dyan. So, ang iniisip ko po is lalagyan ko na lamang siya siguro ng isang frame or parang decor na pang bar or pang kitchen para hindi na siya masyadong mapagtuunan ng pansin. Parang i-conceal na lang yung part na yon ng decoration. So, ayan. Ito po yung view ng bar mula dito sa sala. So, kung mapansin po ninyo itong kahoy na to, makapal din po to. I think 3.5. Nasa 3.5 po ang neto. Nasa 3.5 ang kapal. Tapos yung lapad niya ay, kung hindi ako nagkakamali, wait lang po sukatin ko po yung lapad. Ayan, 20. Ayan po yung lapad niya, oh. 20 inches yung lapad niya. And then, ayan, tama. 3.5. 3.5 yung kapal, and then 20 inches yung lapad. Tapos, ang haba po nito ay, ano nga ba haba nito? Parang 1, 2, 3. Nasa almost 4 meters. Over 3 meters po yan. Yung haba ng counter na yan. So, ang gagawin po kasi natin, maglalagay din tayo ng ilaw dito. Yung sinasabi ko pong drop light. Dito, apat na drop light po dyan. Tapos dito is yung mga bar stool. Meron dyang bar stool na ilalagay po tayo. So, yan. And then, yung sinabi ko nga po kanina is eto. Ayan, kitang-kita nyo po yung yung sunrise. Napakaganda po ng view ng sunrise dito pagka morning. Lalo pa pagka yung medyo mapula pa po, yung nandun pa sa dagat. Ayan, kitang-kita nyo po yan, yung dagat mismo. Ayan, yung dagat, and then ulap, and then meron kang mga puno dito. So, kumpleto yung view. So, ito po yung ating sliding window. Ayan. So, i-close muna po natin. Ayan, para makita nyo lang po yung view pag naka-close na po siya. Medyo hindi pa po siya ganun ka-smooth kasi kailangan pa siyang lagyan ng lubricant siguro or ng oil. So, yan. So, yan po yung view ng ating bintana. Sinadya ko po na hindi po yan clear. Hindi yan super clear. Pero, sinadya ko po na talagang kitang-kita pa din yung labas. Yung hindi siya sobrang dark. Kasi para maganda pa rin yung view kahit nakasara yung bintana. Pero, dun sa labas, hindi din po yan reflective. Hindi po yan yung salamin sa labas. Hindi po siya ganon. Parang ganito lang din po yung view niya. Pero less yung visibility ng tao na nandoon sa loob. So, yan. Ang kasalukuyang ginagawa po ngayon is yung pinto na to. Yung malaking pinto para dito. Kasi sliding door po yan. Nandoon sa side ginagawa. Pero by today, I think mabubuo na siya. So, yung slide po niya is pag ganito. Pag ganito yung magiging slide niya. And ano pa ba yung kulang natin dito? Well, actually yung mga ilaw na to naman po ay kompleto na 1, 2, 3, 4. And then ito 1, 2, 3, 4. Meron po tayong ilalagay dito yung pinaka-center
na ilaw, yung merong 8 heads na ilaw. And then ito pong drop light na to, hindi po yan yung ano niyan, ilaw niya. So meron po siyang drop light dyan kasi dito po natin ilalagay sa side na to naman yung patungan ng TV, ng television. So dito. And then eto, parang actually eto po, medyo hindi ko masyadong nagustuhan na yung nangyari dito kasi nga parang ang liit na lang pala ng table na maigagawa na ma-accommodate ng space na to. So feeling ko sa future siguro hahanap ako ng ibang space para dun sa table. Pero temporarily, yung table po na gagamitin po natin pagdating ng PB team ay dun muna ilalagay sa labas na yon. So, dun sa labas para palaging presko yung hangin kapag kumakain. Kasi okay naman po dyan sa terrace na yan. Anyway, by the way, etong terrace na to po, kung makikita po ninyo, ayan o, bare pa siya sa ngayon. Ayan po, so bare pa po yung terrace ngayon, pero ngayong araw na to po ay sisimulan na din yung pagkakabit ng mga tiles dito sa terrace para matapos na din po yan. So, yun po yung mga kulang. And of course, yung sofa na nandito, meron po akong ibang ipapagawang sofa dito, pero kung hindi naman po yun umabot, meron naman po tayong sofa na nandoon sa loob ng kwarto, which is fit din naman siya dito. Kaya lang meron po kasi akong ibang style na sofa na gusto sanang ilagay talaga dito. Pero yun nga, just in case na hindi umabot, okay lang naman, ilipat na lang yung sofa na nandoon sa loob, papunta dito sa labas, para na sa ganun ay mas spacious yung loob para sa pagtulog naman ng buong team. Hindi ko muna po ipapakita sa inyo yung kwarto kasi ang gagawin po doon is pagkatapos na itong labas na to is yung lahat ng gamit na yung lahat po ng gamit na nandoon sa loob ng kwarto ay ilalabas muna dito pagkatapos na itong side na ito. Kasi nga, papapatungan ko yung or papapinturahan ko po yung room at saka yung mga paganpa, yung walk-in closet, saka yung CR. So, dito po natin muna ilalagay lahat ng mga gamit pagkatapos po nito. Pagkalinis po nito. So, yan. Ano pa ba? Ang mga kulang pa dito, I think yun na lang naman halos yung kulang dito. Kasi yung ibang mga gamit naman nandyan na, hindi pa lang nilalabas or nandun sa bahay namin sa bayan, hindi pa lang namin inakyat dito kasi nga para hindi magdagdag dun sa parang kalat, hindi naman kalat. Para hindi magdagdag dun sa mga bagay na kailangan pang ilabas, ipasok. Alam niyo po yung mga galawin pa ng galawin. So, yun yung update. Pero sa ngayon, hindi na po ako masyadong kinakabahan. Malaki na po yung paniniwala ko na matatapos naman etong farmhouse na ito bago dumating ang PB team. Siguro ang isang bagay na lang po na hindi matatapos or hindi magagawa is yung magandang daan talaga dun sa area ng Palayan and then dun sa parang may daan dun sa may Palayas daan. Pero naisip ko po na okay lang naman siguro na hindi mo na muna ipagawa yan. Siguro sa susunod na balik na lang nila meron ng mas okay na daan. For now, siguro enjoy muna nila yung experience na talagang yung farmhouse is dadaan ka sa mga pilapil ng farm. At saka dun sa mga ganong daan na sa may Palayas daan. Pero sa ngayon po kasi wala na pong tubig yon. So tuyo na siya ngayon kaya mas okay na siya. Yung nakita nyo po dati na parang may tulay na kawayan, pwede na pong hindi doon dumaan. Pwede na pong dumaan dun sa ibaba na lang. So safe na po doon kasi nga wala naman ng tubig dahil summer na ngayon. Okay. So ano pa ba? Ayan, so siguro yung iba, saka ko na po ipapakita sa inyo kung ano pa yung madagdag. Kasi, actually kaya medyo ilang araw po ako na hindi nakapag-update. Kasi bukod sa yun, busy nga po ako sa trabaho. Kasi nag-work din po ako dito sa Mindoro. Kahit nandito po ako sa Mindoro, nag-work pa din ako work from home.
Kaya hindi po ako masyadong nakapag-update din nitong mga nakaraang araw. Pero yun po, sa mga susunod na araw, update ko po kayo kung ano pa yung ibang mga progress na mangyayari po dito. Halimbawa po dito, actually, meron po akong painting na ilalagay dyan. Yun po yung painting na binili ko din nung ng ibang bansa kami nila PJ. Kami ni PJ sa ni JR. So, yun po yung painting naman na binili ko nung ng ibang bansa kami ni JR. Si JR po kasi mahilig siya sa painting. So, parang in-influence niya ako. Sabi niya, Jason, bumili ka nito kasi maganda, parang remembrance daw nung isang bansa na pinuntahan. So ako naman, nahikayat naman, so bumili na din ako. Tapos si JR po yung nagpa-frame noon kasi merong malapit na um, parang store or establishment na nag-frame nung painting dun sa kanila. Tapos idagdag ko po pala, kung makikita po ninyo dito sa side na to, ayan, yung kulay na yan is para siyang para siyang yung basang semento, yung kulay. Pero yan po talaga ay kulay ng waterproofing. Tapos sabi ko po hindi ko na muna siya babaguhin kasi ang ganda naman tignan ng kulay niya. So, kasi nga baka mag-hold din sa oras yung pagpipintura kasi nga kailangan pang ipintura yung loob. So sabi ko hindi na muna babaguhin tong pintura nitong side na to, nitong labas na to. Kasi mukhang okay naman kahit waterproofing pa lang talaga yan. Wala pa pong pintura yan. Waterproofing pa lang po yan. Tapos mukhang hindi naman siya nag-fade kasi tuyo na po yan pero ganyan pa din po yung kulay. Yun muna po yung update natin mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood sa ating mga video, dun po sa inyong pagko-comment, sa inyong pag-share, even yung mga pinopost ko po na reels sa Facebook. Tapos thank you po pala. Thank you po kasi nagustuhan po ninyo yung mga songs na nire-reels ko sa Facebook. Actually, yun po yung mga dati ko pang songs. Pero meron yung microphone, yung headset, saka yung mixer ko nandito. Medyo matagal ko na siyang hindi na ilalabas. Pero ang plano ko po talaga ay ilalabas ko po siya pag na buo na to. Tapos gagawa po ulit ako ng mga song covers. Actually, in-stop ko po yun kasi pag ina-upload ko po siya sa YouTube, lahat po yun copyright. Pero bilang libangan, gagawin po natin yan. At syempre, para kahit papaano, mabigyan ko po kayo ng kasiyahan kasi marami pong mga nakarelate doon sa kanta. Maraming natuwa din doon sa kanta. Though hindi naman po talaga ako singer. Talagang ano lang po yun, parang pinaglilibangan ko lang yung pagkanta. Ayan po. So, muli po maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Ngayon po ay nasa 52 plus thousands subscribers na po tayo sa ating YouTube. At sa Facebook naman po ay meron na po tayong over 15,000 followers. Kaya thank you so much from the bottom of my heart. Maraming salamat po. Sana ay mas dumami pa at ganoon din po yung ating mga views na natatanggap, especially sa YouTube and of course sa ating Facebook. Muli po mga kababayan, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At ang lagi ko pong prayers ay lahat po sana tayo ay i-bless palagi ni Lord. God bless us all and have a great day ahead. Thank you.